Isang mapagpalang gabi po sa lahat at kagalakan po namin na muli kayong makita at makasama sa programa ng Ang Nasusulat, Kamenong's Legacy Ministry. Kami po ay nagpapasalamat na niloob ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na maipagpatuloy ang gawain o ang legasiya ng Kamenong sa patuloy na pag-iibanghelyo. Sa mga oras na ito, katulad ng ating ginagawa, tayo po ay magpapatuloy na pag-usapan at magkaroon ng mga discussion at mga kaalaman tungkol sa salita ng Biblia, ang nasusulat mula sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya kami po ay patuloy na bumabati po sa inyo, isang masayang panonood po. Ano man ang oras dyan sa inyong lugar, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at bumabati ng isang masayang panonood po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Benny Filomeno, ang anak po ng Kamenong. At ngayon po, ako po ay may kasama, katulad ng dati, na palagi nating katandem sa pag-aaral at pag-iibanghelyo ng mga salita ng Diyos sa oras na ito. Ang kapatid na Ray Vida. Brother Ray, nasa iyo na po ang Yes. pagkakataon. Maraming salamat, kapatid na Benny. Kami po ay patuloy na bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa inaabot po ng programang ito. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at kalahati na pagtatalakayan sapagkat may inihanda kami ni kapatid na Benny sa isang magandang talakayan at ito'y napapanahon na pag-aaral sapagkat kapatid na Benny, yung ating paksa ngayon, may kinalaman po sa nature of man at saka sa kaluluwa ng tao, ay isa sa mga maraming katanungan po ng maraming mga tao na naghahanap po ng katotohanan. Kaya samahan niyo po kami at dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Opo, maraming salamat kapatid na Ray sa iyong magandang introduction. At patuloy po kaming lumalapit sa inyo samantalang doon po sa ating mga manonood. Paki-like po lamang at paki-share po samantalang kayo ay nanonood upang magkaroon tayo ng bahagi sa patuloy na pagdadala po ng mabuting pabalita. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe ay paki-subscribe na rin po mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon sa pagiging bahagi ng pagdadala ng mabuting pabalita. Akin pong inaaniyahan ang kapatid na Ray na siyang magbibigay po sa atin ng paunang panalangin sa ating pag-aaral. Kuya Ray, kayo po ang tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po ay patuloy na nagagalak at nagpapasalamat po sa inyong dakilang pag-ibig at pagpapala sa amin. Narito po muli ang programa, Panginoon, na aming pangunahan ni kapatid na Benny. Kami po ay dumudulog sa inyo at itinatalaga namin ang programang ito. Humihiling kami ng inyong gabay at patubay naway samahan niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu Santo. Hindi lang mga ang sarili namin ang idinadalangin namin po Diyos. Kasama po namin idinadalangin ang aming mga taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga taong nag-aaral at nagsasaliksik ng iyong katotohanan sapagkat napapanahon na malaman ng lahat ng tao ang mga katotohanan sapagkat ang panahon po ay nagmamadali na nagbabadya na ang aming Panginoon ay malapit ng dumating. Naasahan po namin, Panginoon, na mga katotohanan ito ay maliliwanagan ang bawat isa po sa amin at ito po ay magiging dala namin samantala kami naglalakbay sa sanlibutan ito. Ito po ang aming dalangin, kalakip na po ang paghingi namin ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, ito ang aming patuloy na sabot dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Ray, sa iyong panimulang panalangin. Sa oras na ito, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na kasama namin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon tulad ng aming nabanggit na at sa aming mga pahayag, tayo po ay nasa ikapitong serye o topic ng Seventh-day Adventist fundamental belief na may kinalaman sa ang likas ng tao o the nature of man. So dito makikita po natin ang maraming mga kaisipan na bumabangon, hindi lamang sa panahon natin ngayon, na nagkakaroon ng ganitong mga diskusyon o mga pag-aaral
o ang ilan ay pagsasapantaha, nang ibig sabihin ay mga opinyon, na kung saan ay pagkaminsan ay gumagamit ng Biblia, kapatid na rin, nakikita natin kahit gumagamit ng Biblia, subalit hindi pa rin nakakarating sa tiyak na kahulugan o katotohanan, ano ba talaga ang likas ng tao? Ano ba ang layunin natin? Bakit natin pinapag-aralan ang mga usaping ito? Ito po'y napakahalaga matapos nating mapag-aralan at matutunan ang mga nakakaraang mga paksa tungkol sa paglalang sa kapangyarihan ng tao at kapangyarihan ng Diyos at gayon din ng mga ibang bagay na may kinalaman sa salita ng Panginoon kung pag-uusapan ang tungkol sa hiwaga ng kadyusan, tungkol sa ating Ama, sa ating anak, at sa anak ng Diyos at ang Espiritu Santo na siyang ating pinag-aaralan. Kaunting adjust lang mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa ay magkakaroon ng parallel o pagkakaugnay-ugnay upang lalo pa nating mahimay ang mga butil ng katotohanan hinggil dito sa ating paksa, kapatid na Ray. Ngayon dito, kapatid na Ray, hindi natin maikakaila na merong mga bumabangong iba't ibang mga teorya tungkol sa ano ba talaga ang tao. Gaano ba katotoo na merong kaluluwa ang tao? O yung bang salitang kaluluwa ay tao na ba mismo yan? Bakit sumisikat ang ilang mga salita o paniniwala na ang tao daw ay may kaluluwa na naglalakbay kung saang-saang lugar. At ang wika pa nila dyan ay yung tinatawag na espiritu, kapatid na Ray. Meron pa diyang mga salita, yung katawan, pagkatapos ay merong kaluluwa, pagkatapos merong espiritu, at meron pang sinasabi sa wikang Tagalog, yung sinasabing diwa. O anong klase ba yan? Mga hininga? Ano ba ang komposisyon ng tao? Dito mapapansin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, merong mga tao na ang kanilang paniniwala na kapag ang tao ay buhay at ito ay namatay, ay buhay pa rin. Naalala mo, kapatid na rin, yung mga ganyang salita. Bagamat ang tao ang wika ay namatay, pero siya ay buhay pa rin. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na yan. Ang iba namang mga paniniwala sa pagan world, mapapansin po natin ang Hinduismo, ang Budismo o yung Buddhism, meron din silang paniniwala na hindi angkop sa Biblia. Ano-ano po ito? Kasi mamaya ng kaunti, titignan natin. Bakit ba karakarakan sinasabi natin yung mga ganitong paniniwala ay hindi angkop sa Biblia? Kasi ang mga ilang Kristiyano rin, kapatid na rin, meron ding paniniwala tungkol sa ano yung tao kapag ka namatay. Ano ba ang likas ng tao bago siya mamatay at saan siya pupunta? May mga taong naniniwala na kapag ang tao raw ay namatay, hindi talaga siya namamatay, kundi ang espiritu daw niya ay naglalakbay. At ang ilang bahagi daw ng diwa o buhay na ito ay napupunta sa ibang bagay. Ang ibang paniniwala, napupunta raw sa mga hayop, sa mga kulisap, sa mga halaman. Kaya kung magkaminsan, meron silang paniniwala sa iba't ibang uri at forma ng Diyos, yung sinasabing mga Diyos-Diyosan. Ang iba naman naniniwala kapag ang tao ang wika ay namatay, siya'y maglalakbay sa iba't ibang sanlibutan. O ang iba naman ay nagpupunta sa langit at kung saan meron silang mga misyon at gawain. Mamaya ng kaunti, makikita natin ang mga iba't ibang paniniwala tungkol dito. Ito ang layunin ng ating pag-aaral. Maaring hindi naman siguro kapangahasan yung salitang sasabihin natin, kapatid na Ray, na itutuwid lang natin yung mga maling konsepto na yon. Sapagkat ang Biblia ayon sa mga nasusulat ay nagbibigay ng mga gayong kahulugan. Ano ba ang kalagayan ng tao? Di ba, kapatid na Ray? Nung siya ay sakdal, pagkatapos ay nagkasala, meron bang solusyon? O ano bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Marami tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na ito. Huwag na natin patagalin, kapatid na Ray. Nais kong magbigay ka na ng mga paunang salita tungkol dito sa ating paksa, ang likas ng tao. Kapatid na Ray, sa iyo ang panahon. Tama yan, kapatid na Benny, sapagkat marami ka nang binanggit na mga haka-haka at kaisipan ng mga tao na hindi nagkakasundo-sundo. Mga giliw po namin, mga taga-subaybay, sa pag-aaral natin ito kung ano ang likas ng tao. Wala po tayong ibang dapat pagbatayan at puntahan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang aklat po ng Biblia. Ang Biblia po ang siyang magtutuwid sa atin sa mga maling haka-haka, at sa pamamagitan po ng Biblia ay ipakikita po sa atin ngayong gabi yung mga katotohanan, kapatid na Benny,
kung ano talaga ang likas ng tao. Simula ng silalangin hanggang sa ang tao ay napunta sa pagkakasadlak sa pagkakasala. Mabuti kaya ay basahin natin ang isang talata po sa Biblia na talagang Biblia po ang magpapaliwanag na ito lamang ang magiging batayan po natin sa kung ano talaga ang likas po ng tao. Sa 34:16 ni Propeta Isaias ay ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon tungkol sa aklat ng Biblia na siyang magpapaliwanag sa atin ngayon pong gabi. Ang sabi po ni Isaias ay ganito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ayan, hindi magkukulang sa aklat ng Panginoon. Walang nangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig. Pilisan sila ng kanyang espiritu. Sa makatuwid, ang Biblia ngayon ay hindi magkukulang sa lahat ng paliwanag na may kinalaman tungkol sa kalagayan ng tao. Ngayon, umpisahan natin. Paano ba nilalang ng Diyos ang tao? Ano ba ang likas ng tao? Paano sila nilalang? Paano tayo nilikha ng Diyos? Sa pasimula ng paglalang ng Diyos sa tao. At ano ang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol po sa likas po ng tao? Nais kong basahin sa inyo sa pagbubukas ng ating pag-aaral sa pasimula ng paglalang ng Diyos sa tao. Mabuti buksan natin kapatid na Benny sa aklat ng Genesis. Ito yung aklat ng Genesis, ang ibig sabihin ay pasimula, at dito tayo nagpasimula sa pamamagitan ng paglalang ng ating Panginoon. Sa kapitulo 1, versikulo 26, nang ito ay panahon ng paglilikha ng Diyos sa tao. Ganito ang pagkakalikha ng ating Panginoon sa tao. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ngayon, sa pasimula ng pagkakalalang ng Diyos sa tao, meron tayong mapapansin kapatid na Benny. Ang sabi ng ating Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Kaya pala yung anyo ng tao sa pagkakalalang sa ating kapatid na Benny, gawa pala tayo ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Napakaganda, ano? Kalarawan tayo ng Diyos at kawangis tayo ng Diyos. Kaya kung ano yung larawan natin ngayon, siyang larawan ng pagkakalikha ng ating Panginoon. Ngayon, paano ngayon binuo ng Diyos ang larawan at wangis ng Diyos sa ating mga tao? Paano tayo binuo? Ano ang mga sangkap na ginamit ng ating Panginoon sa pagbubuo at paglalang niya ngayon sa tao? Itutuloy natin ang basa sa Kapitulo 2 at versikulo 7, kapatid na Benny. Ganito pinaliwanag ng ating Panginoon kung paano tayo nilikha sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Ito pagkakasabi. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao saan? Sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tingnan mo natin. Nilikha ang tao na ang sangkap na ginamit ng Diyos ay alabok. Ibig sabihin po ay lupa. Ayan. Kinortihan tayo, no? Tao. May ulo, may katawan, may kamay, etc. Ito ang anyo natin, tao. Wala pang buhay yan. Nasa alabok tayo. Kinortihan tayo sa alabok na tao. Para magkaroon ngayon ng buhay, itong tao sa alabok, ang ginawa ng ating Panginoon, hiningahan niya ang butas ng ilong ng tao. Ayan. Nang magsama ngayon yung hininga ng buhay doon sa katawang lupa na tao na magsama sila, nabuhay ang tao, dumila, huminga, nagkaroon ng pakiramdam, nagsalita, nagkaroon ng pandinig. Ang tao ngayon, nung may buhay na, sapagkat nagsama ang hininga ng buhay at ang lupa, ang tao ay tinawag ng Diyos na kaluluwang may buhay.
Sa makatuwid, yung tinatawag palang kaluluwa, kapatid na Benny, ito'y hindi yung hiwalay sa katawan ng tao, kundi tayo mismong mga tao na meron pong hininga ng buhay ng Diyos. Tayo sa kabuuan ay tinatawag ng Diyos na kaluluwang may buhay. Kapatid na Benny. Yes, oo. Maganda, mabuti. Nabanggit mo yung salitang kaluluwa, kapatid na Ray. Kasi hanggang ngayon, kahit ang mundo ay ini-educate ng Biblia sa paliwanag tungkol sa salitang kaluluwa, na hindi naman ito bahagi ng katawan ng tao para sabihin kapag ang tao namatay, ay tinatawag na kaluluwa na may lumalabas sa kanyang katawan na parang sinasabi nilang espiritu ayon sa terminology na ginagamit nila. Sa modernong salita, ito yung sinasabi nilang ghost na lumalabas, na kung saan maraming mga bata ang naniniwala dito. Mabanggit ko, kapatid na Ray, na yung mga nauusong mga video games, yung mga ML, whatever, kung ano mga terminology na yan, ay nagpapakita ito ng maling konsepto kung ano talaga ang likas ng tao. Kasi sa mga palabas na yan, mga entertainment na yan, ipinakikita ang tao pag namatay, may espiritu, may kaluluwa. Pero napakaliwanag doon sa Biblia na binabasa mo. Kasi wala naman tayong ibang paniniwalaan. Hindi yung mga opinion lamang ng mga tao o mga kultura lamang na kung saan ay dinevelop ng mga filosofiya. Pero ayon sa Biblia, ibig sabihin yung kaluluwa ay yung tao mismo na buhay, na ginawa ng Diyos na hiningahan niya. So, gagamit siguro tayo, kapatid na Ray, ng mga salitang Hebreo o kaya Grego para higit pa nating mapag-unawa kung ano talaga yung context upang mapaglabanan pa natin yung tinatawag na maling paniniwala ng ilang mga tao tungkol sa likas ng tao. Halimbawa natin, no, yung ginamit kanina sa Genesis 2:7. Binanggit dyan yung salitang kaluluwa, ang tawag dyan ay kaluluwang may buhay. Ayon po sa wikang Griego, yung salitang kaluluwa dyan na may buhay ay nasa wikang Hebreo na nepes. Ang spelling ay N-E-P-E-S-H, di ba? Nepes. Yes. Oh, N-E-P-H-E-S-H, nepes. So, ibig sabihin ng nepes, kapatid na rin, ito yung ibig sabihin ay kaluluwa or being. Ibig sabihin, buhay. At ito ay isang living soul ayon sa paliwanag. At ito ay tinatawag din sa ibang wika o sa wikang Hebreo na ang salin ay chaya. Ibig sabihin ng chaya ay galing sa salitang nepes. Ngayon, from the word nepes, ito naman ay tinatawag ding napas. Pakinggan natin, medyo hawig ng salita, kapatid na rin. Para ding language din. Magkatunog. Magkatunog. Galing sa salitang napas, nang ibig sabihin ay to breath. O ibig sabihin ay para huminga. Now, sa pagpapatuloy, tignan natin. Tinatawag ding nepes o living soul yung mga hayop. Correct. Kasi kung papasahin natin, yung aklat ng Genesis 1:20, ito ang ating mababasa. Buksan nyo mga kapatid, samahan nyo kami sa pagbabasa ng Biblia. Genesis 1:20, pakinggan natin ang pangungusap na ito. Sabi rito ay ganito, at sinabi ng Diyos, bukalan ng saganang tubig ang gumagalaw na kinapal ng may buhay, at nagsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa na luwal sa kalawakan ng himpapawid. Mapapansin natin dito, yung salitang na may buhay na kinapal. Yung salitang buhay na ginamit dito, kapatid na Ray, ay nepes din eh. Or napas. Ibig sabihin, humihinga. Kaya yung salitang mga pangungusap sa ilalim ng talatang ito, nagsilipad ang mga ibon sa itaas sa lupa, sa luwal na kalawakan, ibig sabihin ay gumagalaw, nabubuhay, credible, nakikita nila. Ngayon, kung titignan naman natin, sa wikang Grego, yung equivalent o yung singkahulugan ng salitang nepes ay tinawag sa wikang Grego na suke sa Bagong Tipan. Kasi po, ang Bibliang New Testament ay nasalin po sa wikang Grego dahil yun po ang wikang ginagamit ng mga panahong yan. So yung salitang suke sa wikang Grego may equivalent na
Nepes, nang ibig sabihin ay buhay, pareho din, life sa wikang English. So hindi nagkakalayo kapatid na Ray, ano? Kasi huwag natin pagkalituhan, yung salitang Nepes ay hindi part of a person. Tandaan natin, kundi it is a person, kapatid na Ray. Ibig sabihin, ito mismo ay tao na may buhay. So tingnan po natin ang isang talata, no, sa sampulan natin. Kasi Genesis 14:21, kapatid na Ray, babasahin ko, no? Correct, sige. Tignan natin, sabi rito sa 14:21 ng Genesis, ang wika rito ay ganito. At sinabi ng hari, 14:21 ng Genesis. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. Yung salita palang tao dito, kapatid na Ray, ay nepes ang pagkakabanggit. Nakita mo? Nepes. So the word tao, sa wikang Hebreo, ay nepes, na may kahulugan na person. Maraming teksto sa Biblia ang magpapatunay, nakaugnay ng talatang ating binasa sa Genesis 14:21. So sa makatuwid, kapatid na Ray, ang salitang soul, my soul, your soul, di ba? Meron tayong mga naririnig na magandang salita, ang aking kaluluwa at ang iyong kaluluwa, ang kanilang kaluluwa. Alam mo kasi, ang Biblia kasi isinulat sa pamamagitan ng kaisipang literary. Ibig sabihin, minsan may mga figurative language. So, yung salitang ang iyong kaluluwa, ang aking kaluluwa, ay tinawag ito sa lengguwahe ng mga English, yung salitang idioms, o tinatawag na idiomatic expression. Nang ibig sabihin ay meron tinatawag na yung personal pronoun. Halimbawa, ako, ikaw, I, me, you, etc. So, ginagamit ito upang ipahayag na meron talagang nabubuhay, gumagalaw, nagsasalita, ito mismo yung tao. So, yung the word suke sa Bagong Tipan, saka yung salitang nepes, magka-equivalent na may kinalaman na ang kaluluwang ito ay buhay at isang tao. Kapatid na Ray, sundan mo yung aking sinasabi. Napakaganda ng paliwanag mo, kapatid na Benny. No? So, napakalinaw po ng paliwanag ng Biblia. Hindi po tayo nalalayo sa katotohanan na yung salitang nefesh, suci, o yung tinatawag na kaluluwa, yung po'y tumutukoy sa buhay na tao. No? Taong may buhay. Kaya sa kabuuan nun, ang terminology ginagamit ng ating Panginoon, ang tawag sa ating mga taong may buhay ay kaluluwa. Bigyan namin kayo ng halimbawa sa Biblia na pinatutunayan ng Biblia na hindi tayo nagkakamali, na ang kaluluwa ay mismo tayong taong binigyan ng Diyos ng buhay o tayong taong may buhay. No? Hindi po yung kaluluwang nasa isip natin na kaluluwa kapag ang tao namatay, humihiwalay sa katawan yung kaluluwa at yun ay mananatiling buhay. Hindi po ganoon ang turo po ng Biblia. Nililinaw po sa ating maigi na ang kaluluwa ay tayong taong may buhay. Pakinggan po ninyo sa isang magandang pagpapaliwanag po ng Biblia na tayong mga taong may buhay ay tinatawag na kaluluwa. Dito po sa Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 40 at 41 ng Aklat ng Mga Gawa, kapatid na Benny. Ito ay sa panahon na nangangaral si Apostol Pedro sa mga Hudyo. Sa kanyang pangangaral ay hinikayat niya ang mga Hudyo na sumampalataya sa ating Panginoon. Ganito pagkakatawag niya sa karamihan ng mga tao. Sa Kapitulo 2, versikulo 40 at 41. At sa iba pang maraming salita, si Pedro, ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila. At sinasabing, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaraddag sa kanila ng araw na iyon ang 3,000 kaluluwa. Maliwanag yan, ha? Oo. Merong nabautismuhan ng mga tao. Yung mga nabautismuhan ay 3,000 kaluluwa, tinawag. Ano? Ibig sabihin, 3,000 mga taong buhay ang binautismuhan na tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung mga taong buhay ay tinawag ni Apostol Pedro na mga kaluluwa. Ibig sabihin, mga taong buhay yan, kapatid na Benny. Kaya yung kaluluwa, huwag kayong magtaka, nababautismuhan. O isa pang paliwanag dyan, na patunay na talagang pinatutunayan ng Biblia na ang kaluluwa ay mismo tayong mga taong buhay. Basahin natin sa Kapitulo 2,
Diyan din sa Kapitulo 43, yung kaluluwa natatakot. Pakinggan Oo. natin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Uy. At ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. O, tignan ho ninyo yan. Nagkaroon ng mga kababalaghan. At sa pamamagitan ng kababalaghang nakita ng mga taong ito na ginawa ng mga apostol. Ang sabi, at ang takot ay dumating sa mga kaluluwa. Kaya yung natakot, yung kaluluwang tinutukoy doon, tayo mismong mga taong buhay, kapatid na Benny. Tama po yan, kapatid na rin. Napakaganda ng iyong pag-explain. Maliwanag na napakaraming talata sa Biblia, mababasa natin, no? Na yung salitang kaluluwa ay yung tao mismo na merong buhay, may lakas, merong emosyon, etc. So mamaya ng kaunti, kapag may time tayo, may isa-isa pa natin yung mga iba't ibang kahulugan kapag ka ginamit yung salitang suke o suche sa pronunciation ng iba, o kaya yung salitang nepes, espiritu, at yung mga salitang sinasabi natin na spirit, body, and soul. Pero dito pinakikita natin, kapatid na riyan, samantalang ang Biblia ay isinulat sa isang literary form. Halimbawa, kapatid na rin, yung mga salitang ganito. Kasi maraming maraming mga kakaiba na mga pag-iisip na pumapasok. Yung salitang body, soul, and spirit, yun daw ay hiwa-hiwalay. Ito daw, kapatid na rin, yung tinatawag na medyo pag sinabing ang tao ay namatay, pasok na tayo dito. Ang tao kapag ka namatay, may espiritu na umaalis. At pagkatapos binibigyan ng definition ng mga tinatawag nating mga katha, o hindi ba doon sa aklat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:4 kung ating babasahin. Ang sabi diyan ay umiwas kayo o lumayo kayo sa mga katha. Ano ibig sabihin ng mga katha? By the way, mga kapatid, nais namin magbigay ng kaunting background, kapatid na Ray, sa ating pinag-uusapan. Bakit kasi pumasok yung tinatawag na iba't ibang mga paniniwala tungkol sa likas ng tao o yung tao? Kasi nung panahon ng mga Grego, ay meron silang tinatawag na mga libangan o yung tinatawag na paggawa ng mga katha o mga entertainment sa kanilang mga palabas, kapatid na Ray. Yung tinatawag nating Greek mythology. Doon sa Greek mythology, pinakikita doon ang iba't ibang istorya, di ba, kapatid na Ray, merong iba't ibang mga pangalan silang binabanggit dyan kung tayo nag-aaral. Pinakita sa atin, pinapag-aralan. So, makikita po natin yung background kung bakit nakakaroon ng ganitong paniniwala. Makikita natin sa context ng Biblia kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang yung mga tinatawag na opinion tungkol sa salitang kaluluwa, espiritu, saka yung buhay na sinasabi. So sa makatuwid, hindi kaila sa atin na ito ay naging influence na ginamitan ng mga filosofiya at mga paliwanag na hindi ayon talaga sa likas na sinasabi kung ano yung tao ayon sa Biblia. Kaya sabi, inilalayo tayo sa mga katha. Now, tignan natin. Yung sinasabi natin, kapatid na Ray, yung salitang literary, ang pagkakabanggit. Halimbawa, sasabihin ni Apostol Pablo, meron siyang mga ganitong salita Bagamat wala ako diyan, kapatid na Ray, ngunit ang aking espiritu. Ayan, di ba? Halimbawa, yung sinasabi nating yung legasiya ng Kamenong, wala na ang Kamenong. Pero buhay ang kanyang pangangaral kasi ipinagpapatuloy natin yung legasiya niya. So, tama. Yes, gumagamit tayo ng mga ganitong termino para mapag-unawa. Hindi kagaya sa ibang mga salita na binibigyan ng kahulugan na yung kanyang diwa, yung kanyang espiritu, ako'y naririto, pero yung kanyang ibang buhay sa pamamagitan ng kaluluwang espiritu, whatever, naroon sa kabila at nakikita. Yung salitang dualism nung panahon ng mga Grego, isang filosofiya, isang paniniwala na hindi ayon sa Biblia. Isang talata, kapatid na Ray, ang aking babasahin. Yung tinatawag nating twofold union, meaning, ibig sabihin yung dalawang bagay. Halimbawa, yung salitang kaluluwa at espiritu. Iba ba yan? Tingnan natin sa Lucas 1:46. Nais kong basahin ang Lucas 1:46. Ito mababasa natin. Tingnan natin, magkaiba ba ito ng kahulugan? Iba ba ang kaluluwa? Iba ba ang espiritu? Lucas 1:46 hanggang 47. Ito ang ating mababasa. Ang sabi rito ay ganito. At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon.
Pansinin mo yan, kapatid na Ray. Pagkatapos sabi rito, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Napansin mo yung salitang espiritu at kaluluwa? Ibig bang sabihin magkahiwalayan? Hindi po. Iisa lamang yan. Yung tinatawag na kaluluwa at espiritu. Meron pang isang talata, kapatid na Ray. Sa unang Tesalonica 5:23, tignan natin ang sinasabi rito. Unang Tesalonica 5:23, tignan natin yung tinatawag na body, soul, and spirit. Sabi rito ay ganito. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Sabi rito. Din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Hesukristo. Nakita mo yung salitang yon? Body, soul, and spirit. Pero ito ay tinatawag na tao at buhay. Kaya yung salitang kaluluwa, yung salitang espiritu, kumbaga yung salitang kaluluwa may kaakibat na kahulugan na tinatawag din siyang espiritu. At ang espiriting ito, siya yung kaluluwa. At ang kaluluwang ito yung katawan. At ang katawang ito yung buhay. So, ibig sabihin, kahit anong ikapit mo dyan, palibasa, kagaya nga na sinasabi ko sa iyo, medyo articulate yung mga salita ng mga manunulat ng Biblia, ay yun ang kanilang mga pangungusap. Mabuti na nga lang at meron tayong manuscript na original. Ibig sabihin na umiiral, nakikita, at ipinaliliwanag sa atin ang tunay na kahulugan o konteksto ng ating pinag-uusapan. Kapatid na Ray, sundan mo. Oo. Mangyari, kapatid na Benny, at sa ating mga taga-subaybay, ipinakikita po ng Biblia. Kaya tayo nabubuhay. Dahil doon sa espiritu, hininga ng Diyos na ipinasok sa butas ng ilong. Hindi po ayun. Kaya tayo nabuhay, kaya tinawag tayong kaluluwa. Pero, kapag ang tao namatay, saan napupunta ang kaluluwa at ang kanyang espiritu na ibinigay ng Diyos sa butas ng ilong natin, na siya nagbibigay doon sa atin? Mangyari, gusto kong basahin ang isang napakagandang paliwanag ni Job, kapatid na Benny, tungkol doon sa katawan at saka doon sa espiritu. Babasahin ko ang Kapitulo 27 ng Job at versikulo 2 hanggang 3. Ganito ang pagkakasabi. Pakinggan po ninyo. Buhay ang Diyos na siyang nag-alis ng aking katwiran at ang makapangyarihan sa lahat na siyang nagpapanlaw ng aking kaluluwa. Uy, nalulungkot pala kaluluwa, kapatid na Benny. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin. O buo pa raw ang buhay niya. Bakit? At ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Hala, napakaliwanag. Ang sabi niya, nalulungkot ang aking kaluluwa. Pero buhay pa ako. Bakit? Sapagkat yung espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Kaya ayan, nararamdaman niyo ba yung espiritu? Nagbibigay buhay yan Oo. Ayan, Kapag nawala yan, wala ka na. Kapag wala ka na mailabas na hangin, patay ka na. Kaya yung iba, pagka kinakapos ng hininga, kailangan oxygen. Pinapasukan dito. Kaya malinaw po, yung kaluluwa at yung espiritu ng buhay na nagbibigay buhay po sa atin. Kaya nililinaw po ng Biblia po yan. Ngayon, dumating tayo sa stage, kapatid na Benny, sa stage ng kamatayan ng kaluluwa. Kapag ang tao ba namatay, saan napupunta ang kanyang kaluluwa? Kasama bang namamatay ng katawan ng tao, yung salitang kaluluwa? O baka ito'y humihiwalay sa katawan natin, kapatid na Benny? Ano masasabi mo ro, kapatid na Benny? Oo, kasi yung paniniwala ng mga tao, kasi kagaya na binanggit ko kanina, yung mga dualismo, yung mga dualism. Na kapag ka ang tao ay namatay, naalis yung hininga ng buhay na galing sa Diyos, yun ay bumabalik sa Diyos. Di ba, kapatid na Ray? Bumabalik sa Diyos. Pero ang paniniwala ng iba, naglalakbay daw yun. Opo, yun ang kanilang paniniwala, kapatid na Ray. Pero hindi ganun kasi ang Biblia. Dahil ang tao, kapag ka namatay, ay sadyang patay na siya, kapatid na Ray. Kasi hindi na nga siya pumupuri. Di ba yung talatang madalas nating binabasa sa aklat ng Ecclesiastes? Basahin ko, kapatid na Ray, bago mo sundan ulit itong aking sinasabi. Sabi rito kasi, sa aklat ng Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng buhay
na sila'y nangamamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay na anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Ito yung diwa, yung kanina mo pa dinidiin, kapatid na Ray. Ito yung spirito na rin na binabanggit. Yung diwa, yung hininga ng buhay, nagbabalik sa Diyos yun. Pag bumalik yun, yung katawan ng tao, o yung kaluluwa mismo na tao, kapag ka ito'y nawala ng diwa at walang hininga, ay walang function ng buong katawan. Ito ay babalik sa alabok. Babalik siya sa lupa. Kasi sabi dito sa Ecclesiastes, sabi rito sa isa pang talata, di ba binibigay sa atin ang mga pangyayari tungkol sa kalagayan ng tao. Tignan natin. Tignan natin ng isang pangungusap rito. Na siya ay nagbabalik ang wika sa alabok. Tignan natin ang isang talata. Sabi rito sa 11:7. At ang alabok, Ecclesiastes pa rin po, 11:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa, ito yung sinasabi mo kanina, kapatid Ray. At ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O hindi ibig sabihin, kapatid Ray, na ang tao pagka namatay, kung saan bumabalik ng kapangyarihan o kung saan niya gustong pumunta. Ibig bang sabihin, parang may isip pa yung hininga, na siyang sinasabi nilang parang ghostbuster na naglalakbay at kung saan niya gustong pumasok, minsan nag-i-incarnate sa iba. O yung tinatawag na transmigration, kapatid na Ray, yung salitang ganon, na nagre-reborn sa iba. Pero hindi ganyan sapagkat ang liwanag ng Biblia, anumang diwa o espiritu o pakiramdam, whatever, kaya may pakiramdam, because of the Spirit, from the Lord, yung hininga ng buhay. Pag ito'y bumalik na dahil namatay ang tao, ay walang ibang pupuntahan kundi sa Diyos at hindi sa anumang bagay na kagaya ng mga paniniwala ng mga pagano ayon lang sa takbo ng kanilang imagination. Kapatid na rin. Oo nga. Yeah. Tatama yung sinabi mo, kapatid na Benny. Susundan natin yan. Alam po ninyo, maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon. Noong magkasala si Eva at si Adan, ayan na, yung pagkabaksak, the fall of man, magkasala si Adan at si Eva, ay may sinabi ang ating Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan. Kaya ang tao'y namamatay, kapatid Abel. Kaya ang minana po natin, hindi yung kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan. Ang minana po ng tao ay yung naging bunga ng kasalanan ng ating mga magulang na si Eva at si Adan. Ano ba naging bunga? Di kamatayan. Kapag dumating ang kamatayan sa tao, ang unang dumanas ng kamatayan na tao noong unang panahon na nagkasala ay si Eva at si Adan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. O tignan nyo. Yan po ay sa Kapitulo 3, versikulo 19 ng Henesis, kapatid na Benny. Sinabi niya kay Adan, ikaw ay nanggaling sa alabok at sa alabok ka uuwi. Hindi sinabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay galing sa alabok, pag ikaw ay namatay, pupunta ka sa langit. Pupunta ka sa impyerno. Pupunta ka sa purgatorio. Hindi ganoon, kundi ang tao na nagkasala, ang kabayaran ng kamatayan, kapag ikaw ay namatay, babalik po tayo sa pagka-alabok. Babalik po tayo sa pagkalupa. Yan ang sabi, sapagkat dyan tayo nanggaling. Ngayon, paano naman ngayon yung kaluluwa? Saan mapupunta ngayon yung kaluluwa? Kasi alam mo yung mga mga Indio, kapatid na Benny. Bigyan natin ng side comment. Ang mga mga India, hindi sila kumakain ng baka. Oh. Bakit kamo? Yung kanilang paniniwala, reincarnation, kapag namatay daw yung kanilang kamag-anak, magulang, kapatid, o sino man, naniniwala sila na yung kaluluwa nung namatay ay sumasalin sa hayop. Kaya di sila kumakain ng baka ng mga hayop. May paniniwala pa ang iba. Kapag ang tao daw ay namatay, doon sa relihiyong kinagisnan natin, kapag mabuti ka, yung kaluluwa akit sa langit, pagka medyo masama ka, sa purgatorio ka pupunta. Alam niyo ba ibig sabihin ng purgatorio? Yung purgatorio ay nahahati sa dalawang salita. Purga, tsaka toryo. Ano ba yung purga? Hindi ba kapag ang tao may bulate? Kapatid David, excuse me sa kumakain Di ba pinupurga?
Ibig sabihin, nililinis. Ano? Kaya yung salitang purga, nililinis yung taong nagkasala ng konti. Yung toryo, yung salitang toryo, ibig sabihin dako o lugar. Kaya yung purgatorio ay dako ng paglilinis sa mga taong nagkasala ng konti. Pero yung tao daw nagkasala ng masama, kapag namatay, yung kaluluwa, takbo kagad daw sa impyerno. Kaya nga doon sa reliyong kinagisnan natin, meron pang babang luksa, meron 30 days, may panalangin, idinadasal ngayon yung mga patay. Ngayon, punta na tayo sa kasagutan. Kapag ang tao ba namatay, kasi tayo nagkasala, no? Kapag tayo namatay, saan napupunta ang kanyang kaluluwa? Nasa langit ba? Nasa impyerno o nasa purgatorio? Babasahin natin ang kasagutan po ng Biblia riyan sa aklat ni Ezekiel sa kapitulo 18 na ang bersikulo ay 4. Ganito pagkakasabi. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin, sabi ng Diyos. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Aray ko. Kapatid na Benny, wala pala sa langit yung kaluluwa kapag namatay. Wala rin pala sa impyerno. Wala rin pala sa purgatorio. Ang sabi ng Panginoon, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Kaya yung kaluluwa namamatay. Sino yung kaluluwa? Di tayo. Tayong taong may buhay. Kaya kapag tayo namatay, ay ay di patay na kaluluwa tayo. Kapatid na Benny? Oo. Dahil pinag-uusapan natin ang likas ng tao at ang kanyang naging kalagayan pagkatapos siya nagkasala. Alam mo, ang pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng tao, nung matapos siyang lalangin mula sa kasakdalan, at ang kaloob ng pagpili o yung tinatawag na freedom of choice ay nagkaroon ng tinatawag nating masamang resulta ayon sa kanilang sariling pagpili, kapatid na Ray. Yes. Hindi ibinigay ang tinatawag na freedom of choice para magkasala. May nagtatanong kasi niyan kung hindi naman kasi dapat binigyan ng freedom of choice bakit nagkasala sila? Yun, pinili tuloy nilang magkasala. Yun ay filosofiya lamang. Nakakala mo may katotohanan ng mga salita, pero hindi po. Ano naman ang kabaliktaran ng tinatawag na kalayaan ng pagpili? Wala namang iba kundi yung hindi ka marunong pumili kung ano. Ibig sabihin, wala kang kaisipan. Ang tawag doon ay robot. Kumbaga ay remote control ka. Mas mahirap naman yun, wala kang feelings. So, ibig sabihin, kapatid na Ray, ang kalayaan ng pagpili na ibinigay ng Diyos ay isang kaloob ng Diyos na pinakamalaki at pinakamahal na ginawa. Para ika nga ang tao ay mailagay sa tama upang masubukan din siya. Ngayon, wala tayong magagawa, kapatid na Ray. Nasa talata ng Biblia, makikita natin na yung iniligay ng Diyos, yung tinatawag na pagkakilala ng mabuti at masama, ay isang subukan ng kanilang loyalty sa Diyos. Tignan natin ang isang talata na madalas natin binabasa. Aklat ng Henesis, ang talata ay Kapitulo 2, versikulo 16. Sabi rito, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, ay makakakain ka na may kalayaan. Nakita mo yan, salitang kalayaan na yan? So, ibig sabihin, ibinigay mismo, this is statement na napakaliwanag na sinasabi rito na ang kaloob ng kalayaan ibinigay ayon sa nasusulat na basa natin. At ang wika, sabi rito, verse 17, dadapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. O sa mga pangungusap na ito, kapatid na Ray, pwede bang sabihin ng ibang hindi nakakaunawa o nakita mo kung hindi pa sinabi ng Panginoon dito ang bagay na yon tungkol sa mga utos na ito, di ang tao nagkaroon tuloy ng idea na lumabag. Nakita mo yan yung salitang filosofiya na yan. Pero hindi ganun Sapagkat ang salita ng Panginoon dito ay isang payak at simple at maliwanag na sinasabing ito'y inilagay ng Diyos upang masubukan ang kanyang pagiging tapat sa Panginoon bilang mga nilalang. Ngayon, ano nangyari? Siyempre, napadaig sa tukso sapagkat sila ay unang-una si Eva. Bakit? Nang makita niya ang wika, ito na yung kasalanan.
Tignan natin sa aklat ng Genesis 3:6. Ito ang ating mababasa. 4 o 3:6 ng aklat ng Genesis. Ito yung pinakamalungkot dito eh. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na nananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. O mapapansin natin dito yung likas ng tao. Bagamat ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang likas na siya'y sakdal, at tinulungan pa siyang maging sakdal sa pamamagitan ng mga salitang, pag kinain mo, ang bawal na yan ay pinagbabawal ko. Walang pagsalang, mamamatay ka. O hindi ba wisdom yun? Hindi ba knowledge yun? Pero kasi pagdating sa versikulo 6, at nang makita ng babae na mabuting kanin ng bunga. Bakit? Natukso na siya eh. Naipasok niya na sa kanyang isip at in-entertain niya yung ahas na nagsasalita sa kanya. Bagamat ayon sa mga mataas na uri ng komentaryo, alam ito ni Eva na maaaring pumunta sa kanila ang isang kagaya ni Satanas sa paraang sila'y tutuksuhin. Lamang, talagang may sariling kaisipan si Eva na imbis na magtiwala sa Panginoon ay napadaya sa salita ng nakadadayang serpent na ito. So sa makatuwid, kapatid na Ray, makikita natin yung likas ng tao mula sa kanyang kasalanan. Pagkatapos na siya magkasala at siya naman ay napatawad, ipinakita yung sumpa. Ngunit, kita mo, patuloy na pinakikita kung ano ang nagiging likas ng tao mula sa pagiging sakdal hanggang sa sila'y pumili ng kasalanan at pagkatapos nagkaroon ng sumpa, pero makikita mo na ipagpapatuloy pa rin nila yung pagtitiwala ng Panginoon. Patuloy kay Eva at kay Adan. At para maipakita sa gabay ng Panginoon ang buong katotohanan sa maraming kasaysayan pagkatapos ng mga ito, nakita natin ang likas ng tao na ipaliliwanag ayon sa Biblia kung ano ito. Sa likas na yan, kapatid na Ray, nangangailangan ng tagapagligtas ang taong nawaglit. At yun na nga yung ating pinag-uusapan ngayon. Kapatid na Ray, sundan mo. Kapatid na Ray, maganda ang iyong paliwanag, ano? Kaya sa pasimula pa lamang ng paglalang ng Diyos sa tao, binigyan tayo ng kalayaan. Kaya may isip po tayo, no? Kaya tinuruan tayo ng Panginoon na yung kalayaan natin ay huwag natin gagamitin sa masama. Pinangunahan na ng Panginoon si Eva at si Adan eh. Lahat ng punong kahoy makakain nyo, di ba kapatid na Benny? O, maliban lang doon sa gitna, sapagkat kapag ginalaw niyan, ang magiging bunga ay kamatayan. Pero sa totoo lang, si Eva ay kulang sa pananampalataya yan. Bakit kamo? Nung kausapin siya ng serpiente ni Satanas, ang sabi ni Satanas totoo ba na sinabi sa inyo, mamamatay kayo pag kumain kayo niyan? Oo, kapag kumain daw, meron daw kapag kumain daw kami niyan, mamamatay daw kami. Kaya nag-aalangan. Basahin niyo yung Kapitulo 3 ng Genesis. Nag-aalangan. Kaya sapagkat kulang sa pananampalataya, may alanganin si Eva, tinitigan niya, pinagmasdan niya at maganda sa paningin, nakapagbibigay ng karunungan, so nagpatukso siya, kinain niya at naging bunga kamatayan. Yan na nga. Maliwanag po sa ating pag-aaral ang naging bunga ng kasalanan ng tao, pagbaksak ng tao sa kasalanan, ang naging bunga, kapatid na Benny, gaya ng sinabi mo, kamatayan. At kapag ang tao namatay, totally, pati ang kaluluwa niya ay kasamang namamahingang patay. Ano po? Wala po sa langit, wala sa lupa, wala sa purgatorio, wala sa impyerno. Kahit ipanalangin ninyo yung mga mahal nyo sa buhay na namatay, sa loob ng 30 araw, 30 gabi o yung babang luksa, ay wala na pong bisa yan. Pakinggan po ninyo sa isang talata ng paliwanag po ng ating Panginoon sa Kapitulo 22 ng Aklat ni Mateo, ay pinaliwanag ng ating Panginoon ang ganito. Sa Kapitulo 22, versikulo 31 hanggang 32, dapat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay ay hindi baga ninyo nabasa na sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tingnan nyo, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay.
Hindi siya Diyos ng mga patay. Kaya yung mga patay na yan, kahit pamagitanan ninyo, kayong mga nabubuhay, ipanalangin ninyo yung mga namatay, wala na pong bisa. Yung taong namatay, siya na po ang mananagot sa kanyang sarili sa araw po ng paghuhukom kapag siningil siya ng Diyos kung ano man ang kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay bago siya mamatay. Kaya po tayong lahat tayo'y mamamatay kapag tayo namatay, mga giliw po namin taga-subaybay, ay kahit ipanalangin pa tayo ng kamag-anak natin, wala na pong bisa yun. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos na mga buhay, hindi ako Diyos na mga patay. Kaya habang nabubuhay po tayo, sumunod na tayo sa Panginoon, tanggapin natin ang Panginoon, ang ating tagapagligtas, upang kung dumating man ang ating kamatayan, patay din ang ating kaluluwa, sa pagkabuhay na maguli, meron tayong tagapagligtas na ililigtas tayo at ibabalik uli ang buhay na nawala po sa atin. Kapatid na Benny. Yes. Opo, bagamat ang tao ay nakaranas ng kasalanan at ang tao ay nasumpa. At kagaya ng ating palaging sinasabi sa pambungad na mga pag-aaral tungkol sa kalagayan ng tao at kasalanan, ay pinakikita sa atin na sa kabila nun ay meron Diyos na pag-asa. Nang ang tao ay magkasala, kapatid na Ray, ay mas marami ang naiba ang kaisipan tungkol sa kaisipang ano ang tungkol sa buhay, ano ang likas ng tao. Nakalulungkot lamang kapag titignan mo ang kasaysayan ng mundo, particular sa napakalaking paniniwala na naiproduce ng pilosopiyang mga pagano maski nung panahon pa ng Israel tungkol sa kanilang paniniwala. Meron silang paniniwala kung saan ay ang kanilang mga anak ay inihahandog nila sa mga Diyos-Diyosan sapagkat iniisip nila na ito ay magre-reborn sa iba. So sa ating modernong kapanahunan, kapatid na Ray, merong iba't ibang paniniwala na yung tao kapag namatay, ang tawag nila ay sumakabilang buhay. Minsan nagkakamali tayo ng ganito kasi saan ba nang galing yung mga ganyang salita, sumakabilang buhay. Kasi yung mga Ehipsyo, na siyang may paniniwala na kapag ang tao ay namamatay, binabalot nila ng kanilang lana o anumang gamit ng basahan, at pagkatapos ay inililibing nila doon sa pyramid, tumatawid sila ng ilog na tinatawag na Nile River. So pag tinanong, nasan yung kamag-anak mo? Ang sagot ng mga naghatid sa bangkay at dinala sa pyramid, nasa kabilang ilog ng Nile River, understood na inilibing sa pyramid, na kung saan ay pinipreserve nila. Kaya yung salitang sumakabilang buhay ay galing yun dun sa salitang ganun. Dahil ang kanilang paniniwala, yun ay buhay pa. Pagka namatay na, maglalakbay ang espiritu. Ngayon, binana ito ng iba't ibang bansa, kapatid na Ray. Magkaroon lang muna tayo ng sidetrack sa pangit ito. Yung sa Nepal Mountain, di ba? Sa Nepal Mountain, na-discover itong mga modernong kapanahunan na napakarami at libo-libong mga buto ng mga bata ang nakita doon sa tuktok ng bundok. Ito kasing mga Indian na ito, ang kanilang paniniwala ay paganong sadya. Bakit? Ang paniniwala nila, trace back sa panahon ng Israelites na dumaya sa kanila, na kung saan kapag tao ay namatay, ay buhay pa, at habang buhay pa, pwede pang ihandog sa ibabaw ng bundok. Kaya alam mo, nakakaawang pagmasdan. Minsan nakita ko sa mga aklat, sa mga documentary, inahatid yung batang maliit papunta doon sa bundok, dala-dala yung kanilang mga laruan, at doon ay pababayaan sila sa bundok. Hanggang sa sila'y mamatay, iiwanan sila ng kanyang mga magulang. Nag-iiyakan din naman sila, pati yung bata, mamamatay sa gutom, sa init, sa lamig. Ay daming mga bangkay na nakita ron dahil sa napakamaling paniniwala na panahon ng mga late 90s, kung hindi ako nagkakamali. Iniba na nila yung kanilang pagsamba. Instead, nadalhin sa Nepal Mountain para doon ay mag-suffer yung bata na walang kamalay-malay, ay inihagis na lang yung bata sa kumot. Napansin mo ba yan? Mula sa tore, sa bintana, inihagis ang bata at sasaluhin ng kumot at doon lalaruin ng bata. Yun daw yung kapalit ng paghahandog saan? Sa bata. Inihahandog nila sa kanilang mga Diyos.
Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Biblia, ito yung nakalulungkot na larawan ng kinagalitan ng Diyos na naging dahilan ng mga partial judgment sa katigasan ng ulo. Akalain mo, bayan ng Diyos, naniniwalang may tunay na Diyos? Akalain mong maniwala sa mga Diyos-Diyusan na may kapangyarihan? Hindi ba ang Haring Asa, panahon ni Isaias, yung kanyang mga anak, inihahandog doon kay Baal? Doon sa loob ng hurnong napakainit at iyahagis yung kanyang mga anak doon? O hindi ba ito ay isang malupit at hungkag na paniniwala? So, sa ganitong kalagayan, kapatid na rin, makikita natin, sa modernong kapanahunan, hindi pa rin naniniwala ang mga ganitong paniniwala. Sa iba't ibang forma, sa iba't ibang kaisipan, na kung saan ay nililigaw ang kaisipan ng tao. Kaya ito ay bahagi rin ng tinatawag nating bunga ng kasalanan. Bunga ng kasalanan ay nagkakaroon ng bungang maling paniniwala. Kaya nga po naririto ang programang Ang Nasusulat sa patuloy na pag-aaral. Itinutuwid natin ang maling konsepto ng mga taong naliligaw ng landas. Kapatid na Ray, meron pang maganda yung binanggit mo, kapatid na Benny. No? Mangyari ganito yan. Yung mga paniniwalang yan na yung kapag ang tao namatay, buhay pa ang kaluluwa, humihiwalay sa katawan, yan ang paniniwala ng ibang mga protestante rin, kapatid na Benny. Tandaan po natin, yung paniniwalang yan na kapag ang tao namatay, buhay ang kaluluwa, yan po'y paniniwalang pagano. Immortality of the soul, ano? Immortality of the soul, walang kamatayan ng kaluluwa. Yung paniniwalang yan ay nanggaling sa doktrina ni Satanas. Nung panahon tuksuhin niya si Eva at si Adan. Pakinggan ninyo, no? Doon sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa versikulo 4 ng Genesis. Si Satanas mismo ang nagtanong eh. Ang sabi nga ni Satanas totoo ba na sinabi ng Diyos huwag kayong kakain ng alibang punong kahoy sa halamanan? Ano sagot ni Eva? Oo, sabi niya ganoon. Huwag daw kaming kakain. Oras na kumain kami, walang pagsala daw kaming mamamatay. May daw nag-aalangan si Eva. Nag-alinlangan siya. Nag-alinlangan. Pero ano sagot ni Satanas sa versikulo 4 ng Kapitulo 3 ng Genesis? At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yan. Diyan nagpasimula ang doktrina na ang tao kapag namatay ay buhay pa rin. Naku, alin ganda ang buhay niya, pa rin? Yung kaluluwa na humihiwalay daw sa katawan ng tao. Definitely, tinuro po ng Biblia sa atin ngayong gabi na yung kaluluwa pala, ang tinutukoy doon, walang iba kundi tayong mga taong may buhay. At sinabi rin ng Biblia, ang taong nagkakasala, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ibig sabihin, kapag ang tao namatay, kasamang namamatay po ang kaluluwa. Hindi umaakyat sa langit kagad, hindi pumupunta ng impyerno o purgatorio. Wala po. Totally, kapag ang tao namatay, wala po siyang kaalaman, wala po siya sa langit, sa purgatorio o sa impyerno. Nandun po siya sa libingan. Pakinggan po natin, kapatid na Benny, sa ikaliliwanag po ng ating mga taga-subaybay, sa mga nagsasaliksik. Nais kong basahin sa inyo ang aklat ng Job sa Kapitulo 7, kung paano pinaliwanag ni Job ang namamatay. Pakinggan ninyo. O sa Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 10. O alalahanin mo na ang aking buhay ay hininga. At ang aking mga mata ay hindi na makaakita pa ng mabuti. Ang matang tumitingin sa akin ay hindi na ako mamamasdan. Ang iyong mata ay sa akin, ngunit wala na ako. Kung papaano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Siyon o sa libingan, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa niya ang kanyang dako. O tignan ninyo, kapatid na Benny, kapag ang tao pala namatay, pag nilibing mo, hindi niya na alam kung saan dako siya nilagay. Kung buhay ang kaluluwa niya, di alam niya kung saan siya nilibing. Hindi ba? Pangalawa, ang sabi, yung taong namamatay, hindi na babalik sa kanyang bahay. Pero ang tanong, kapatid na Benny, pagkamatay ng isang tao, ang sabi nga ng iba, after 3 days, babalik daw yung kaluluwa. Ay, ako'y naranasan ko yan, kapatid na Benny. Ako'y marami na ako nakitang ganyan. Na nagbabalik ang patay, doon ako'y hindi pa nakakakilala ng katotohanan. At maraming naniwala dyan. Ngayon,
kung ang patay pala ay hindi na bumabalik sa kanyang bahay. Hindi na alam ang kanyang dakong pinaglibingan o kinalalagyan. Ang tanong, sino ngayon yung nagpapakita na bumabalik sa bahay? Kopyang-kopya niya yung anyo ng taong namatay, pati yung suot, pati boses, pati tinig, lahat. Sino po yun? Walang iba kundi si Satanas na siya ring nagturo kay Eva na ang tao ay hindi namamatay. Si Satanas po may turo niya, kapatid na Benny. At yan po ay nasa unang Tesalonica sa Kapitulo 2, versikulo 9, na siya ang gumagawa ng lahat ng kababalaghan ng mga kasinungalingan. Kapatid na Benny. Kaya kapatid na rin, tama yung mapapansin mo yung phoenix, yung crematory, yung pag kinikremate yung patay. Mapapansin mo, makikita mo may simbolo na phoenix, bilog. Yes, phoenix. So yung phoenix na yon, makikita mo ay korting ibon. Ibon nga yan, ang tawag dyan ay myth bird. Ibig sabihin ay mythology, gawa-gawang kwento o kathang ibon. Na itong ibon na to, ayon sa mythology niya, meron siyang kagat-kagat na pat-pat na may bulaklak. Ibig sabihin, itong myth bird, susunugin niya yung tinatawag na pat-pat. Pag sinunog yun, pupunta yun sa hangin, magiging abo. At yun ay magre-regenerate o kaya magta-transmigrate or magre-reborn sa iba't iba, hayop, tao, whatever. So kaya crematory, pagkaabo na, lipad na siya sa hangin. Kaya ang idea ng crematory o yung cremation ay galing sa mga pagano. Pero hindi ko sinasabing bawal mag-cremate kasi may mga dahilan kung bakit kini-cremate. Ayon din sa batas, ayon din sa whatever, no? But anyway, tama ang sinabi mo, kapatid na Ray, yung sinabi ni Satanas kay Eva, you will not surely die. Ganun pala. Kaya hindi katakataka, meron din tayong mga kabataan na naglalaro ng mga computer games. Isipin mo, patay na yung kanilang legend, nabubuhay pa. Isipin mo, puyat na yung player, yung mga addict sa paglalaro, kapatid na rin. Ako, pasensya ka na, nabanggit ko ito. Sa mga kabataan. Antok na, wala nang tulog, buhay pa rin eh. Dahil doon sa sa kanilang paglalaro. Ibig sabihin, kahit papano, meron pa ring espiritu. Ibig sabihin, merong mga tinatawag na addiction sa kaisipan. Na kung saan, kung iyong babagtasin, pag-aaralan mas malalim, yung mga legends na yan, meron tinatawag na iba't ibang uri ng Diyos na galing sa Diyos-Diyusan ng mga Ehipsyo. Ang tawag pa rin yan, kapatid na Ray, ay mythology. So kaya ko lang ito nababanggit, nai-ignite lang ako na banggitin kasi siguro sa panahong darating magsisiris tayo nito. Yung mythology galing sa Grego. Yung Grego kinuha niya sa Egypt. Yung Egypt kinuha niya sa Assyria. So yung mga mythology na yan, ang gaganda niyan, kapatid na rin, pag pinag-aralan natin. Kaya ko ito nababanggit sa modern spiritualism. Ipinakikita rito sa modern spiritualism na nililiko tayo sa isang paniniwala kung ano talaga ang likas ng tao. Hindi na sa Biblia, kung hindi kasi nag-aaral ng Biblia. Kaya nga rito sa ating programa, ating inihimay-himayan, pinapag-aralan natin, ano ba ang likas ng tao. Now, tignan natin, kapatid na Ray, ang isang mahalagang bagay na pinag-uusapan natin dito, sa paksang The Nature of Man, matapos nating makita ano talagang kalagayan ng tao, itinitingin tayo sa isang bagay, na ano ang destinasyon ng tao sa kabila ng sa kalagayang ito ng kalituhan dahil sa kasalanan. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapat ang kaloob na walang bayad na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ibinigay sa atin, yun ang biyaya. Kaya dito pinakikita sa atin, itinutuwid tayo sa isang bagay at pinakikita sa atin ang isang bagay na anuman ang kalagayan ng tao, kapag ang tao ay namatay, ano ang susunod, kapatid na Ray? Ano ang nababasa natin dito sa aklat ng Hebreo 9:27? Pakinggan natin dito. 9:27. Ang sabi rito sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, sabi rito, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, kapatid na Ray, ang likas na tao sa kabila ng kanyang likas, inaayos pa rin ng Diyos ayon sa ating babasahin, ayon sa ating fundamental belief.
inaayos pa rin niya ano ang magiging kahihinatnan ng tao sa kanyang kalagayan matapos nating matutunan ang kanyang likas, ang wika ng Biblia, pag minsang ang tao'y namatay, ang wika, ang susunod ay ang paghuhukom. Doon sa paghuhukom na yung kapatid na Ray, doon natin makikita saan tayo talaga pupunta. Sa buhay na walang hanggan o sa tinatawag na kamatayang walang hanggan bilang kaparusahan. Kapatid na Ray, bago tayo pumasok sa Q&A, nais kong magbigay ka ng mga remarks sa paksang ating tinatalakay ngayon. Sige po. Correct. Oo. So, kapatid na Benny, matapos po nating maipaliwanag sa ating mga taga-subaybay ang kalagayan ng tao, lalo na kapag ang tao namatay, ay nililinaw ng Biblia na wala sa langit, wala sa impyerno, wala sa purgatorio, kundi ang tao po'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan po ng ating Panginoon ay alisin na natin yung maling paniniwalang yan na ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan ng tao. Mali po yun, hindi yun ang aral po ng Biblia. At sa ating pong mga kinagisnang relihiyon na naniniwala sa pakikipag-ugnayan sa espiritu at pakikipag-usap, kapatid na Benny, hanggang ngayon, ay pinalalayo po tayo ng Panginoon dyan. Sapagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga taong nakikipag-ugnayan sa mga patay. Sapagkat yung patay na nakakausap nila, hindi yan yung mismong taong namatay, kundi ang espiritu po ng demonyo na si Satanas. Na siyang may author na ang kaluluwa ay hindi namamatay kahit ang tao ay patay na. Pakinggan po ninyo sa isang talata ng Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 12 ng Deuteronomio. Huwag makasusumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Ito yung sinabi mo, kapatid na Benny, kanina. Yes. O nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway, mangkukulam, o inkantador na mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o sa mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap ko. Kaya malinaw, huwag po tayo makikipag-ugnayan sa mga espiritista na nakikipag-usap po sa mga espiritong patay. Kapatid na Benny. Opo, kapatid na Ray, alam mo, doon sa susunod na paksa natin, sundong-sundo yung salitang great controversy sa susunod na paksa natin sa number 8. Bakit? Kasi yung nature of man, yung likas ng tao, ipinakikita dito sa ating pag-aaral, ito yung isa sa pinakamalaking deception o pandaraya na ginagawa ni Satanas bago dumating ang ating Panginoon sa ikalawa. So, ibig sabihin, maging maingat tayo at mas mapaganda pa natin na mas malalim pa ang pag-aaral ng ating paksa na may kinalaman sa katotohanan ito. Now, papasok na tayo sa isang katanungan, kapatid na Ray, bilisan natin ha. Ito ay galing kay Magdang Zoila. Ganda ng pangalan kaibigan mo ha. Ang tanong niya rito, ito po, hello po, happy Sabbath. Ako, no, Sabbath pa pala ito. Ask ko lang po, ang mga anak po ba nila Adan tsaka ni Eva na may iba't ibang kulay ng skin, kaya meron pong ibang mga lahi? O nga naman, kapatid na Ray, ano ang masasabi mo tungkol dito? May salita ba ang Biblia tungkol sa bahaging ito na bakit iba-iba ang ating kulay? Opo, isa lang naman ang ating mga magulang. Oo nga. Alam po ninyo yung pagkakaiba-ibang mga kulay yan. Ayon sa pag-aaral ko rin, kapatid na Benny, sa Biblia, nagpasimula ito sa panahon ni Noah, hindi ba? Itong sa panahon ni Noah, yung kanyang tatlong anak ay pagkatapos ng baha, ay sila ang nangalat ngayon ng kanilang lahi dito sa lupa. Yung ibang anak, kasi yung barko ng ni Noah ay bumaba ito sa bundok ng Ararat, hindi po ba? Ito ay sa pagitan, i-correct mo ko kung tama o mali, kapatid na Benny, sa Russia at ng Africa, no? Sa pagitan niyan, ayon sa kasaysayan. Ngayon, yung ibang anak ni Noah ay napunta sa parting Africa, at ang iba ay napunta sa malamig na lugar, kaya nagkaroon po ng iba't ibang mga kulay po ang mga tao. Ano ho?
At dyan po nagpasimula ang pagdami rin ng tao at sa iba't ibang mga lahi na mayroong iba't ibang mga kulay, kapatid na Benny. Opo, kasi bagamat ang Biblia ay walang detalye tungkol sa bakit iba-iba ang kanilang kulay, ayon sa siyensya, sa pag-aaral ng mga eksperto, ng pagkatapos ng baha, nangalat ang mga tao, matapos guluhin ang kanilang wika, ayon sa Genesis 11, nakarating sila sa iba't ibang lugar, kagaya na sila sabi mo, kapatid na Ray. At dahil sa takbo ng iba't ibang klima, sa sanlibutan ito, bunga pa rin ang kasalanan, kapatid na Ray. Yes. Ay nagkakaroon ng tinatawag na iba't ibang direksyon ng kanilang physical na kalagayan. Appearance. Ayon sa pag-aaral, di ba, meron tinatawag na yung mga melanin, tama ba yan? Medyo mahabang pag-aaral yan. Medical yan eh. Kung bakit may maitim, may mapula, may maputing-maputi, ay bunga na rin to ng mga panahon kung saan sila nakalocate, kung saan sila na-destino ayon sa tadhana ng kanilang buhay. Ulitin natin na wala sa Biblia ang detalyeng bagay kung bakit nagkaiba-iba ang kulay. Pero siyempre, aware lang siguro itong ating kapatid na tanungin, baka nga naman meron sa Biblia, ang isang talata lang sa Biblia, kapatid na rin, na pwede nating a little bit support doon sa katanungan, yung nasa mga gawa na 17, 27, kung hindi ako nagkakamali, tignan ko ha. 17, 26. Sabi rito sa gawa, 17:26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. O ayon pa sa isang malawak na pagsasalita, yung itinadhana sila ron sa ibang salita, itinakda ang kanilang talagang ayos ng kanilang kapanahunan. O ayon sa mga kapanahunan, nagkakaroon ng iba't ibang kulay ang isip o tinatawag na kondisyon ng kanilang physical o yung kulay ng katawan. Again, wala pong detalye sa Biblia maliban dito. Sige, kapatid na Ray. Kaya tama, kapatid na Benny, yung nasa leksiko rin na pag-aralan ko. Doon sa panahon nga ni Noe, nangalat ang mga tao noon, napunta sila sa iba't ibang direksyon ng lupain, nangalat sila. Kaya tama yung sinabi mo rin na ayon sa weather o sa mga mga lugar na kanilang pinuntahan, doon nagpasimula ang pagkakaroon ng iba't ibang mga kulay, kapatid na Benny. Yes. O yung iba napunta sa mainit na lugar, sa Africa, kaya ang kulay nila sunog. Tama. Okay. Opo, yan po ang aming sagot, kapatid na Zoila. At kung may follow up ka, yes, malaya po tayong magtanong. May tanong dito, kaibigan na naman natin to, si Shudron Butchard. Ako, ganda ng pangalan. Si Shudron, oo. Ito yung tanong ni Shudron, kapatid na Ray. Sabi rito, may tanong po ako, may napanood po akong movie ng SDA. Marahil po iyon kasi ay yung bata ay kukuning isang sundalo na ilalaban sa Germany noong panahon ng Holocaust. Yung bata ayaw dahil hindi daw po siya gustong humawak ng baril at pumatay. Sumagot ang church leaders, inahalimbawa si Moises na pumatay dahil sa ipinagtanggol niya ang kanyang naapi. Ayon sa kanya, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi niya hayaang puksain ang kanyang bayan. Gaya ni Moises, nagtanggol ngunit hindi nagkasala sa paningin ng Diyos. Dahil ang ginawa niya ay ipinagtanggol niya ang kanyang bayan, ngunit nagkasala ka sa Diyos ng pagdadabog. Dahil ang mga tao ay walang ibang ginawa, kundi ang magreklamo at nang dahil rin sa kanyang pangsariling kapagalan. Ang tanong po ay ito, tanong ko po bilang SDA, ito tanong niya. Sumagot ang church leader, halimbawa si Moises pumatay dahil ipinagtanggol niya ang kanyang naapi. Ayon ang Diyos ng pag-ibig, hindi siya hayaang puksain ng kanyang bayan na gaya ni Moises. So ibig sabihin, kapatid na Ray, hindi ba nagkakasala yung isang individual kung siya ay lumaban ng gera at pumatay? Kung may kinalaman naman sa pagtatanggol. Isinasite niya yung tungkol kay Moises. Anong masasabi mo dyan? Yung pagtatanggol naman ni Moises, kanino ba nanggaling yung utos? Hindi ba? Kapatid na Benny.
Pwede ba tayong humawak ng baril bilang SDA, kapatid na Ray? Hindi natin pinahihintulutan na tayo ay humawak ng armas. Hindi natin pinahihintulutan yan, kundi tayo ay bilang mga Adventist ay lumalagay tayo sa lugar sa isang bagay na hindi tayo makapapatay ng tao. Kaya karamihan ng mga military service natin na Adventist, sila ay nagpupunta doon sa medical, doon sa medic, kung tawagin, kapatid Abel. Doon walang dalang armas, kundi sila ay gumagamot ng mga sugatan ng mga tao. Yun po. Ang pagkakaiba naman ni Moises, si Moises lumipon, pumatay, hindi dahil sa kagustuhan ni Moises, kundi ito'y kautusan na iniutos ng ating Panginoon para iligtas ang kanyang bayan na bayang Israel, sapagkat ng panahon na yon gustong lipulin ng mga iba't ibang mga taga-bansa ang bayang Israel. Kaya inutusan ng ating Panginoon si Moises na si Moises ay lumaban sa mga taong lumalaban sa bayan ng Diyos. Yes. Opo. So, doon sa nagtanong, dagdagan natin, kapatid na Ray, Sige. Mapapansin natin dyan, nung panahon kasi po ni Moises, ang tawag dyan ay teokratiko gobyerno. Ibig sabihin, ang Diyos ay direct kay Moises na nagsasaad kung siya'y lalaban alang-alang sa bayan. Ang bagay na yan ay pinapahintulot ng Diyos sa panahon ng theocratic government upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos at makilala ang Diyos sa mga bansang hindi nakakakilala sa Diyos. May dahilan ang Panginoon. Dahilan ay theocratic. Now, sa panahon natin ngayon, kagaya ng iyong film na napanood, kapatid, may kinalaman ito na ang operasyon ng pakikipagdigma ay hindi na ito galing sa Diyos. Kumbaga ito ay galing na sa usaping pangpolitika para ipagtanggol ang kanilang bayan. Subalit, ito medyo sa sidetrack tayo ng kaunti. Kung ikaw halimbawa ay isang sundalo, kapatid na Ray, di ba? At naglilingkod ka sa iyong bayan, itatanong ba kung ikaw ay isang sundalo, ikaw ba ay hindi nagkakasala na pumatay? Ay hindi po, sapagkat may sulat sa Biblia doon sa Roma 14, kapatid na Ray, di ba? Yung sinasabi natin, Roma 13. Roma 13, verse 1 hanggang verse 2, basahin ko. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kanyang kapangyarihan iyaoy hinirang ng Diyos. Buti pa, tatalo na lang ako ng 4. Verse 4, sapagkat siya'y ministro ng Diyos. Sa ikagagaling mo dadapwat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapagligtas sa ikagagalit na gumagawa ng masama. So ibig sabihin, kapatid na Ray, merong konsiderasyon. Ang isang talatang Bibliyang ito na kung ikaw ay sundalong naglilingkod sa bayan, ay hindi mo pinagkakasala sapagkat tinutupad mo. Binibigyan ko lamang ng isang pagkakahambing-hambing yung salita namang halimbawa sa panahon ni Moises at sa panahon ngayon, na nung panahon ni Moises ay direct na galing doon sa Diyos. Ngayon, kung ikaw naman ay isang Adventista, kasi yun ang tanong, kapatid na rin, hindi ba ako nagkakasala? Maganda yung sagot mo kanina. Kasi mas mainam sapagkat hindi naman ito direct galing sa Diyos o hindi naman ito direktang tinatawag nating theokratiko gobyerno para ito sa bayan, ay bilang Adventist, meron tayong tinatawag na konsiderasyon, iginagalang at binibigyan ng karapatang tayo'y tumanggi sapagkat sa ating pamunuan, sa ating pamantayan, sa ating pananampalataya, hindi tayo kinakailangan humawak ng baril. Sapagkat maaring ibigay na lang natin magligtas tayo ng buhay kapag dumarating ang ganitong sistema. So kapatid na Ray, pasok tayo sa ikatlong. Sige, sundan mo pa, kapatid na Ray. Ako din nung 1975 ay kami mga reserve din, kami pinatawag para mag-training at dalhin kami sa, alam mo na, nung panahon na yun, doon sa Hulo. At ako po ay nakiusap at umatras at ako naman ay pinahintulutan. Siguro kung nasabak ako doon, kapatid Abeli, baka wala na ako ngayon. Kasi karamihan ng mga kasama ko roon, Deadpool lahat eh. Walang natira. Patay Malamang. lahat eh. Malamang patay na rin ako. Kaya salamat sa Diyos, pati pinahintulutan
wag masama sa training. Yes, So, oo. yun po. Kasi yung concern ng ating kapatid, tayo mga Adventist, di ba? Pwede ba tayong Ah, humawak ng baril? Ay siguro kung baril-barilan pwede. Pero kung ikaw ay papatay na, siyempre utos ng yan. gobyerno, di ba? Ah, So ah, bilang mga Adventist, sinasabi natin, ginagamit pa nga natin yung salitang hanggat maaari. Kasi kung hindi ka naman talaga tama. hanggat maaari, minsan ganun ang ginagamit Pero Ah, meron tayong minsang mga patakaran o mga protocols o mga salita, abay hindi ah, pwede. Kaya pwede tayong humingi ng excuse. Doon na lang tayo sa yes. gawaing medical at hindi Tama, doon tama. sa pakikipaglaban sa combat. Well, Tama, medyo tama. mahabang usapin at medyo discussion din ito. Siguro pwede natin balikan ito sa susunod na mga discussion. Kapatid Okay. na rin, meron pa ritong katanungan, no? Ah, At ito ay galing kay Sister Karima Sepe Sumawang, kay Chamits, from oh, Park Sister Hope Karima. SDA Oo. Church. Sabi niya, Brother Benny, saka Brother Ray, may tanong si Brother Romy Sumawang, ito ang kanyang asawa. Ilang Oo. taon daw si Adan nang siya'y nilalang, iporma, at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng Diyos. Kailan nagsimula ang pagbilang ng kanyang edad na 930? Naku, mukhang mahirap sagutin ito. Kuya Ray, Mahirap sagutin yan. baka gusto mong patulan ito. Sige, kapatid na Ray. Sister O nga Karima, naman, kasi pinahirapan mo na. nung ginawa siya, ilang taon ba itsura niya? Kasi pagkasanggol, kita mo naman, di pa nagsasalita, may pusod pa. O baka yung susunod na tanong may pusod ba si Adan? Paano ba yan? Kuya Ray, ayusin mo nga yung Wala, sasagot wala, niya. wala pong binanggit na kung anong edad pinasimulang lalangin si Eva, no? Pero ako'y naniniwala, yung bilang ng taon o edad ni Eva ay pinasimulan yan noong siya'y lalangin. Ano? Nung lalangin ng ating Panginoon hanggang sa panahon na siya'y pumanaw. Kaya kung ano man yung edad ni Eva o ni Adan hanggang sa siya'y mamatay, yun ay pinasimulan doon sa nilalang hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. No? Mm. Pero walang sinabi sa Biblia kung anong edad siyang pinasimulan lalangin ng ating Panginoon. Kasi nga naman, kapatid na Benny, nanlalangin si Eva at si Adan, malalaking tao na di ba? Mm. Hindi naman sila dumaan sa pagkasanggol. So yun po, kapatid na Kirima. Naturalmente, kapatid na Ray at Chamits, natural po na si Eva at si Adan doon magpapasimula ng bilang. O, Kung kung sa sila ay nilalang. ginawa ng ika-6 na araw, sabihin natin Friday, Yun. tama ba? Doon din Tama. sila kinasal, doon tayo magpapasimula ng bilang. Kaya Yun, doon mapapansin po pasimula. natin, matapos silang lalangin, no? O sabi rito, punta muna tayo sa 131 ng Genesis. Sige. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon, nagkaumaga ang ika-6 na araw. Bagaman siya ay ika-6 na araw, yan ay unang araw na edad ni Eva tsaka ni Adan. Yun. Ano po? Kaya maliwanag na sinasabi rito na pagkalalag sa kanila, anuman ang kanilang itsura, sila ay pawang mga taong malaki na pero ang kanilang edad at ang kanilang pagbilang ay doon magpapasimula. Kaya mula doon hanggang sa aklat ng Genesis chapter 5, pagkatapos ng ilang kapitulo, ipinakikita dyan na si Adan ay umabot ng 930 years ayon sa 5.5 ng aklat ng Genesis. Kaya sabi rito, at ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. So ibig sabihin dito, ayon sa tanong, no? At ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adan, o saan nagpasimula yung araw na yon? Mula nung siya'y lalangin. Po. Bagaman siya'y mukhang binata na. Okay. Kaya, So, kapatid na Benny, kaya ang ating sagot dyan, kung kailang panahon siya nilalang, doon nagpasimula ang bilang ng edad ni Adan hanggang sa kabuuan ng kanyang kamatayan na 930 years ang haba ng kanyang buhay at ang pasimula niyan nung pasimulang nilalang po si Adan at si Eva. opo. Doon nagpasimula ang bilang ng kanilang edad sa panahon na sila nilalang. Yun po. Opo, maraming salamat po sa mga kapatid na nagtanong at maraming salamat sa lahat ng ating
natuto ngayon. Salamat sa Diyos sapagkat tayo muli nakapag-aral na naman ng isang serye. Sa susunod na pagtatalakay ay tatalakayin po natin ang ikawalo na may kinalaman sa The Great Controversy o Malaking Tunggalian. Kaya maraming salamat po, kapatid na Ray, sa iyong sama sa ating talakayan ngayon, kasama ng ating mga kaibigan. Babatiin ko muna itong ating mga tapan, pero teka muna, bago ko batiin, ulitin ko po. Mga kapatid, mga kaibigan, no, upang tayo ay makabahagi ng pag-iibanghelyo sa programa ng Nasusulat, Kamenong's Legacy, ay nais po namin imbitahan kayo na ito ay inyong i-like, inyong pong i-share, at mag-subscribe po upang maibahagi po natin sa ating mga kaibigan ang pagdadala po ng mabuting pabalita. Nais kong batiin yung ating bagong tapan, si Emilio Lorefe Aguilar. Opo, God bless you po kapatid. Tsaka ito po si Nice Navarro. Opo, pagpalain po kayo. At si yung kapatid na Evelyn Silayan. Kaibigan mo yata ito, kapatid mo. Sister Evelyn. Sister Evelyn. Sister Evelyn, opo. Meron ba tayong babatiin? Siguro yung iba, bukas na lang dahil sa dami nito, kapatid na Ray. Ano? Opo, si Bunso, si Kirby de la Cruz, saka yung kanyang family. Bunso, no? Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Aida Trejano, ng From Park Homes, pagpapala po ang sumainyo. At ganun din kay si Lu. Sino to? Si Lu. Ganda ng kanyang pangalan. Si Mary Jane Eva, yung ating kaibigan. No? Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panonood dyan sa inyong lugar. Si Edgardo Godoy Jr., opo, si V. Fernando, si Edna Cerdenia, si Yoli Ortega, si Seferina De Vera, Luisa Rio Teres, ito po, mga kaibigan natin ito. Si Paz Palyari from Korea, ito po, ay tuloy-tuloy ito, kapatid na rin, hanggang ngayon ay nanonood. Opo, pakishare po muli, mga kapatid, no? Pakilike, pakishare, at pakisubscribe po para maging bahagi tayo ng marami pang manonood ng ating pag-iibanghelyo. Si Renz Probs, si Mirasol Godoy, kamag-anak ba ito ng Godoy Jr.? Opo. Si Nina Murillo Lalas. Opo, pagpalain po kayo ng Panginoon, kapatid. Si Grace Ann Zamora, si Jessie Ramillo, gayon din si Daisy Reyes. Opo, si Sister Daisy. God bless you po. Love Nalia Crooks, si Alan Gulfano, si Sudron Butchard. Opo, yung nagtanong sa atin kanina, Sister Butchard. Corazon Morado Canilas. Opo, nasa Leyte po yan. Pinsan ko ito. Kasamang Ray, pinsan ko yan. Yes. Kim Sam Lumbayan, Ronnie Siador, si Ralph Somoso, yung ating friend. Opo, kapatid na Ralph, salamat po sa iyong mga suporta. Si Brad Martinez, Jeremiah Rapacon, at si Judge Minjola, yung aking kaibigan. Opo, magandang gabi. Si Take Rodriguez, meron pa bang nakalista rito? Yung iba ay bukas na. Si Karima Sepe Sumawang. Chamich, pagpalain ka ng Panginoon. Si Evelyn Silayan, patuloy na nanonood. Sally Cabral, Maria Delia Ramos Decano, yung twin sister ng aking may bahay, si Madel. Yan po ay nasa Virginia, USA. Si Miriam Madrigal Mindoro, ang aking opo, si Miriam Madrigal dyan sa Mindoro. Pagpalain po. Limuel Fernando, ito po, lagi natin binabati ito. Ito ay uncle ni Mark Anthony. Si Jerry Corpus, opo, si Mac Tibor, si Josie Bilar, dyan po sa Park Homes. Si Princess Estirura from Saudi Arabia, opo, pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. Si Lucy Angeles from Canada, opo, yung ating mga kapatid dyan sa Canada na nanonood ngayon. Opo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Dave Alvarez, si Ruth Caballero, na patuloy pong sumusunod sa atin. Si Marjorie San Pedro, si Ate Irma Lorenzo, opo, dyan po sa Abu Dhabi. Si Carmina Garcia, si SP Micaela Catalan, opo, mga taga-taga po ito at mga aking kaibigan. Luisa Ligan from Samar, si R. Kaat, at ganoon din po si Princess Andaya, si Roldan Raimundo Jr., Julieta Panganiban, si Jean Muji, Crescent Guevara, at si Marilo Masangkay. God bless you po, mga kapatid. Si Daryl Garcia, ito po itong ating kaibigan. At si Eunice Opinion, Eunice Opinion Lim, opo, ito po yung aking kababata. Opo, kapatid, pagpalain ka, Eunice. Si Nora Baldemoro, yung ating umaawit na kapatid.
Kuya Ray, ikaw ay may ihahabol na mga pagbati? It's your turn. Wala na. Kasi halos nabanggit na, no? Ang mga pangalan nila. Wala na, wala na. Okay. Salamat. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid. At patuloy kami ring dumadalangin sa Panginoon na kayo ay kanyang pagpalain. Gayon din, pinasasalamatan natin, kapatid na Ray, yung ating mga kapatid na tumutulong sa gawain. Opo, yung ating pong mga kapatid na financial na tumutulong. Hindi man tayo humihingi sa kanila, Brother Ray, pero sila ay sumusuporta. Naku po, pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat. ang aming dalangin sa lahat, hindi lamang sa ating mga kapatid na nabanggit, kundi sa lahat ng mga kapatid natin sumusubaybay at dumadalangin sa programang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ating pasalamatan ang ating technical team, Reza and Mark, sa inyong matyagang pangangasiwa sa bagay na ito. At gayon din yung ating admin, of course, nais nating banggitin. Salamat kay Sister Neneng, salamat kay Jonah Hill Filomeno, kay Casey na aking anak at ang kanyang may bahay, si Dr. J.K. Evangelista Filomeno na ating admin. Of course, yung ating technical team na siyang talagang matyagang nagmamanman at nagsasagawa ng mga gawain ito pang maipagpatuloy ang legasiya ni Kamenong. Kaya isa pong pagbati, pagpalain po kayo ng Panginoon, nawa kayo po ay bigyan ng masaganang pagpapala, pag-iingat. At tayo po ngayon ay mananalangin, hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat sa iyong mga kabutihan ay nadama namin ang iyong pakikisama. Nakita namin, nadama ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga kaalamang mula po sa iyo, ng lahat ng mga nakinig at nag-aral ng iyong mga salita ay sa iyong katwiran at kaluwalhatian. Puspusin mo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na maakay sa mga butil ng katotohanan at maibahagi ito sa marami. Tulungan kami na palaging lumakad sa pagtatapat, sa pagtitiwala. Ang iyong mga salita ay magiging gabay. At ang mga butil ng katotohanan bago maging huli ang lahat ay tanggapin ng mga taong nagnanais na makilala kayo bilang tagapagligtas. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ingatan ng buong sanlibutan, ingatan ang aming lugar sa gitna ng pandemic at napanganib na lugar na panahon ng mga sakit na nakakahawa ng COVID. Kami, Panginoon, ay nakikiusap na kayo po, Panginoon, ay magbigay ng malaking protection sa bawat isa. Ingatan mo ang mga frontliners, ang mga institusyon na nagsasagawa at naglilingkod sa bagay na ito. Pagpalain, Panginoon, ang iyong pangangaral ng Ebanghelyo na sa kabila ng krisis, ito'y magpapatuloy sapagkat ito po ay ayon sa iyong banal na kalooban. Umaasa ka rin kami sa iyong kagalingan sa mga sakit na tinataglay ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ay magpagaling. Ipuin ang inyong mapagpalang kamay ang lahat ng mga karamdaman. Hindi man namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan, kami po ay nagtitiwala na kayo po ay patuloy na magpapagaling sa kanila. Bigyan mo po sila ng pag-asa. Maging handa rin kami, Panginoon, sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. At sa mga oras na ito, tanggapin din namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, yung nasumpungan sa amin. Sa biyaya, kami mga maliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa pamana mo, sa iyong pag-ibig. Kupkupin kami nito. Umaasa kaming ito iyong tinanggap. Alang-alang na lahat sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Muli, kami po ay nagpapasalamat. Pansamantalang kami ay magpapaalam. At isang pagpapala nawa mula sa ating Diyos ang sumainyo. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Benny Filomeno, sa programa ng Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy Ministry. Kapatid na Ray, huling salita, ipaabot mo po sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa. At nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon at iligtas po tayo sa pandemyang kumakalat ngayon. Pagpalain po tayo at magandang gabi po sa inyo lahat. Muli po mga kapatid, makita po muli tayo sa Miracles ng Gabi, 7:30, at ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa The Great Controversy. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming salamat po sa inyong lahat. Amen.